payag ni Miss Karen Davila. Sabi niya, huwag kalimutan ang flood control scandal. Hello, sana marinig ito ni Senator Erwin Tulfo. Anong sabi ni Erwin Tulfo? Mag-move on na tayo sa flood control. Excuse me, ha? Nagbigay paalala muli si Karen Davila sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang flood control scandal. Lalo na at lubog na sa baha ngayon ang Kamaynilaan dahil sa pabayang sistema ng proyekto sa gobyerno. Ito yung kanyang exact na pahayag. Huwag kalimutan ang flood control scandal. Huwag kalimutan ang matinding korupsyon sa 2025 budget kung saang bilyong-bilyon ang ninakaw. Huwag kalimutan, may mga dapat pa ring ipakulong na malayang gumagala pa hanggang ngayon. Salamat po, Madam Karen Davila, sa iyong palaala. Kasi, grabe, si Senator Erwin Tulfo. Move on na tayo. Sa inyo siguro, move on, kami hindi. Nakikiisa ako dito sa panawagan ni Miss Karen Davila and milyong-milyong Pilipino. Dapat may makulong. Sino bang napakulong nila? Diskaya? Happy na sila doon? Jingo Estrada, happy na kayo doon? Marcoleta, defensor? Naipakulong yun, tapos move on na? No way. So dapat mag-ingay pa rin tayo. May nabasa akong post kanina, I don't know how true. Sabi ng Pangulo, I hate corruption. That's why under my administration, the corruption level are much lower than before. Grabe ang ating Pangulo. Bilib na bilib sa kanyang sarili. Mas mababa daw ang antas ng korupsyon ngayon. Kaya, yung may nag-comment, sino bang niloloko nito? E di tayo, taong bayan, niloloko niya na mas mababa ang korupsyon ngayon sa Corruption Index for 2025. Bumaba ang ating ranking. Ibig sabihin, mas naging corrupt tayo. So tapos sasabihin ng Pangulo na mas lumiit ang korupsyon sa kanyang panahon. So malaya pa rin ang mga mastermind. Saldi ko. Pinagmayabang ng Pangulo na nahuli na. Yung pala fake news pala, nahuli. Nagmayabang na si Secretary John B. Cremulya. Sasalubungin ko siya sa airport. Ako mismong mag-aresto sa kanya. Ay, nako. So, ngayon, wala na. Hindi na nila alam nasaan si Saldico. So, what's the use yung kanilang billions of confidential funds? Ang presidente, for halos every year, ang budget niya is 4.something billion, 4.7 for next year. Saan nila ginagastos yung confidential funds nila? Mismo si Saldico, hindi nila alam. Martin Romualdez. Drama-drama. Sasampahan na natin. Malapit na. Sabi ng ombudsman. Nasaan na ngayon yung pagsampa? Ngayon, baliktaran ng mga una. 4 na Marines bumaliktad dahil 25 million daw ang ibinaya. Tapos Gotesa bumaliktad. Ngayon, tuwan-tuwa si Senator Lacson, tuwan-tuwa si Erwin Tulfo dahil bumaliktad. Tapos, pwede na daw kasuhan si Marcoleta at defensor dahil paniwalang-paniwala na ngayon si Lacson, Erwin Tulfo kay Gutesa nung una. Dinidisregard nila. Not credible yan. Wala yan. Wala. O ngayon bumaliktad. Yes, very credible yan. Very credible. Kaya dapat
sampahan ng kaso si, anong kaso? Subornation of perjury. Kasuhan sila. Kayo lang naniniwala. Kami, makakarami taong bayan, ang unang pahayag ni Gutesa ang totoo. Excuse me. Kasi yung pahayag ni Gutesa, sinigundahan ni Saldico mismo na totoo yung pag-deliver ng mali-malitang pera. So, Gutesa, Saldico, then Brave 18 plus 3, iisa lang ang sinasabi. Bakit bumaliktad? Alam nyo na, sabi ni Senator Amy, November 12 of 2025, sinabi niya na, may babaliktad ang mga yan dahil tinatakot ang mga pamilya. O ngayon, yan nga, bumaliktad. Kaya, huwag kalimutan ang flood control. Mag-ingay po tayo, huwag tayong maniwala kay Senator Erwin Tulfo na mag-move on na tayo. Hindi ka pwedeng makapag-move on kung walang hustisyang nangyayari sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Ang balita ito, lalo na yung mga mahilig mag-Facebook. Facebook, posibleng i-block sa Pilipinas kapag hindi sumunod ang Meta. Posibleng ma-block o ma-geo-block umano ang Facebook sa Pilipinas kung hindi susunod ang Meta sa mga regulasyon at safeguards na hinihingi ng pamahalaan ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Ito ang inihayag ni CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso kasunod ng kontrobersyang umusbong matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan naging sentro rin ng usapin ang paggamit ng social media at live streaming. Sabi ni Paraiso, hindi ito usapin ng misinformation, disinformation lang. Ang usapin dito, yung proteksyon na ng mga bata ng kinabukasan na ng Pilipinas. Ayon sa opisyal, may kakayahan ang gobyerno na gumamit ng geo-blocking bilang paraan upang obligahin ang mga social media platform na sumunod sa mga requirements sa bansa. Sabi niya, kapag hindi ka nag-comply, i-geo-block ka namin until such time na magko-comply ka na. Ayan, parang babala na ito. Tingnan natin. Kabilang sa mga binanggit niyang dapat tugunan ng Meta ang pagkakaroon ng local presence sa Pilipinas at mas maayos na age verification system upang mas madaling matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng platform sa mga seryosong insidente. Nilinaw naman ni Paraiso na hindi umano basta-basta ipagbabawal ang Facebook. Magagalit ang taong bayan nito, ang daming gumagamit ng Facebook. Sabi niya, hindi arbitrary na ibablock namin kayo. Ang sinasabi natin, mag-comply naman kayo. If you're doing business here, if you're enjoying the Philippine market, it's only right na kilalanin ang country kung saan ka kumikita, yung mga batas where you're doing your business. Aminado rin siyang maring umani ng matinding reaksyon ang anumang Facebook ban. Mabuti naman. Ay, lalong magagalit ang taong bayan sa inyo pag i-block nyo, i-ban nyo ang Facebook. Yan lang ang aking nakikita. Dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa platform, hindi lamang sa komunikasyon, kundi maging sa kabuhayan. We recognize yung vlogging content creation, it's already a legitimate profession here in the Philippines. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon na i-block ang Facebook sa Pilipinas. Ang geo-blocking ay nananatili isa lamang sa mga posibleng hakbang na maaaring gamitin sakaling hindi tumugon ang Meta sa hinihinging compliance ng pamahalaan. Well, in fairness,
sa gobyerno, salamat sa hangarin nila na maproteksyonan ang mga kabataan. Yan, dapat i-balance yan. Kasi, ang daming, yan, maraming kumikita sa Facebook. Maraming nag-i-enjoy sa Facebook. Example, ako, pag buong araw akong nag-vlog, sumasakit na sa lalamunan ko. Gusto kong magpahinga. Ang pahinga ko, dalawa. Either manood ng Netflix, kung nagsawa na ako ng Netflix, manood ako ng Facebook Reel. Nag-i-enjoy ako niyan. Facebook Reel. Kaya kung tuluyan ng i-ban, kung matotoo itong banta ng gobyerno na i-block nila, ipagbawal, isa ako sa magagalit. Kasi mawawalan na ako ng panahon, yung aking relaxation. I don't know. What's in Facebook Reel? Iba-iba kasi mamaya may music. Nakikinig ako sa mga Filipino music. Mamaya may mga tawag yun, parang mga drama-drama. Maliliit na drama yung to be continued. Nakakabitin eh. Yun. Ano pa? Mamaya mga informational topic. Spiritual topic. Kaya nag-enjoy ako sa Facebook Reel yung hindi masyadong matagal na panoorin. Kaya siguradong rares back ang milyon-milyong Pilipino magagalit. Lalong bababa ang rating ng Pangulong Marcos pag tuluyan nila ito. Sige, kaya nyong takutin si Lolo Meta, bahala kayo. Buong mundo ang operasyon ni Meta. Pwede ba niyang, sige, i-block niyo ako, bahala kayo. Ganun lang si Meta eh. So, good luck sa Marcos Jr. administration. Itong hangarin nila na, ulitin ko, maganda yung hangarin nila na proteksyonan ng mga bata. Kaya lang, sana mabalansin ninyo kasi ang daming kumikita sa content creator, basta